Maladagat na basura ang tumambad sa bahaging ilog na ito sa Baclaran. Dahil sa ilang araw na pag-ulan, bumara at naipon sa mga daluyan ng tubig na nagdulot ng matinding perwisyo at pagbaha sa mga kalapit na komunidad. Ang masaklap, nagmula pa ang basura sa ibang mga lungsod. Batay sa 2025 World Bank Waterways Global Database, 14.6 million tons ng basura sa Pilipinas ang naitatala kada taon. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng ito at gagawing isang bundok, maaari itong umabot sa 250 hanggang 350 feet ang taas o halos kasing taas ng Statue of Liberty sa New York. Sa pag-aaral naman ng DENR, maaaring umabot sa 23.6 million metric tons bawat taon ang solid waste sa Pilipinas. At sa Metro Manila pa lang, 10,000 metric tons na ang tinatayang basura na nakokolekta kada araw. Kaya naman itong Martes, sa pag-inspeksyon sa flood mitigation operations sa isang barangay sa Las Piñas, muling iginiit ni Pangulong Marcos Jr. ang pangangailangan para sa Waste to Energy program sa Pilipinas. Isang programa na naglalayong gawing kuryente ang mga basura. Pero paano nga ba mangyayari ito? Magiging sagot na nga kaya ito sa waste management ng bansa? Tara, alamin natin. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. Sa kanyang nakaraang SONA, binigyang diin ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan para mapabuti ang solid waste management sa bansa. Kabilang narito ang pagsusulong ng Waste to Energy program. To make things simple, ang thermal waste to energy ay isang teknolohiya kung saan sinusunog ang mga basura para makapag-generate ng kuryente. Kung pagbabasehan ng ibang mga bansang gumagamit ng thermal waste to energy facilities, nagsisimula ito sa pagpili ng mga basurang maaari pang i-recycle. Ang mga natitira namang maaaring sunugin gaya ng papel, ilang plastic, kahoy, tuyong dahon at tela ay inilalagay sa combustion chamber at sinusunog sa mataas na temperatura. Ang init mula sa proseso ang siyang nagpapakulo ng tubig para makagawa ng steam na siyang nagpapaandar sa generator para makalikha ng kuryente. Sa isang karaniwang WTE plant sa Amerika, ang 1 toneladang basura ay katumbas ng humigit kumulang 550 kWh ng enerhiya na kayang suplayan ng halos 3 bahay na kumukonsumo ng 200 kWh kada buwan. Nito lang Mayo, nakuha ng House Bill No. 9157 o Waste to Energy Act ang pag-aproba ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa. Sa ilalim ng panukala, kailangang nakaayon ang mga waste to energy facility sa mga pamantayan ng Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Hindi rin basta-basta ang operasyon nito. Regular na susuriin ng DENR ang emissions ng mga pasilidad upang matiyak na hindi ito magdudulot ng paglabag sa environmental standards. Kasama rin sa panukala ang iba pang ahensya ng pamahalaan na inaasahang bubuo ng mga patakaran para matiyak na ligtas, maayos at responsable ang paggamit ng waste to energy technology. Complicated ba? I know, right? Sa dami ng basurang patuloy na nadaragdag sa ating bansa, malaking hamon para sa mga Pilipino ang maayos at responsableng pamamahala ng basura. Kaya sa pamamagitan ng mga makabagong programa tulad ng Waste to Energy, may pagkakataong mapakinabangan ng mga basurang maaari pang i-recycle upang maging enerhiya. Sa ganitong paraan, matutugunan hindi lamang ang lumalaking problema sa basura at pagbaha, kundi makakatulong pa sa pangangailangan ng mga maliliit na komunidad sa bansa sa pagbibigay ng maayos at abot-kayang supply ng kuryente. Pero panawagan ng Pangulo, dapat sabayan pa rin ang mga makabagong solusyon ng simpleng tamang pagtatapon at pag-segregate ng basura.